Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, sinagasaan ni Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi nakapag-focus itong ang si Lilet sa korte sa dami ng bumabagabag sa isip niya. Lalo pa nga ang pang-aasar sa kanya nitong si Eira tungkol sa kalagayan ng ama niyang si Ramir. Dahil sa pagiging insensitive nitong si Eira sa nangyayari kay Ramir, dinamdam ito ni Lilet. Kaya habang nagtatanong siya kay Nanay Chato, ay wala siya sa focus. Paulit-ulit na nga siyang tinawag ng judge dahil sa nakatulalang ito at hindi na nakapagsasalita. Kahit pasigaw na nga siyang tinatawag ng judge, ay hindi pa din bumabalik si Lilet sa katinuan niya. Kaya lahat ng tao nga sa korte ay nagtataka na sa nangyayari kay Lilet. Dumating si Bonnie. Nakita nga agad siya nito si Eira. Kaya agad inayos ni Eira ang sarili niya at nagpatuloy sa pang-aasar dito kay Lilet. Nang mapatingin nga si Lilet kay Eira, sinenyasan siya ni Eira ng flatline. Kaya napasigaw agad itong si Lilet kay Eira. Ano ba Eira? Napikon si Lilet sa korte. Halatang apektado talaga ito sa nangyayari dito kay Ramir. Dun nga ay gulat na gulat ang lahat ng tao sa korte. Pati na din nga itong si Nanay Chato. Kaya nagbulungan lahat ng tao sa korte tungkol sa inasal nitong si Lilet. Samantalang itong ang si Eira ay tuwang-tuwa sa pang-aasar niya kay Lilet dahil epektibo daw ang pang-aasar niya dito. Dahil sa pang-aasar niya ay nagawa niyang alisin si Lilet sa focus sa paghawak sa kaso nito. Napakadumi talaga ng strategy nitong si Eira para manalo na sa kasong pinaglalaban nila ni Lilet. Dahil sa inasal ni Lilet, tuluyan nang nagalit sa kanya ang judge. Pinatawan si Lilet ng kaukulang parusa. Kaya pinatigil muna ng judge ang hearing dahil kanina pa daw wala sa wisyo itong si Lilet at mukhang hindi niya magagampanan ang trabaho niya bilang isang abogado. Natauhan si Lilet. Nagulat siya sa ginawa niyang pagsigaw kay Eira. Takang-taka naman ang mga tao dahil sa biglaang pagsigaw ni Lilet. Humingi agad ng pasensya si Lilet sa judge, pati na din kay Nanay Chato at sa mga tao sa korte. Dahil hindi niya natupad ang pangako niya dito na magfo-focus siya sa pagtatanggol kay Nanay Chato at naghingi siya ng pasensya sa lahat ng tao sa korte dahil hindi niya daw akalain na mapipikon siya dito kay Eira. Pagtapos ng hearing, kinausap ni Lilet si Nanay Chato tungkol sa nagawa niya sa korte kanina. Humingi siya ng paumanhin kay Nanay Chato dahil sa nangyari sa kanya. Kaya naman diniretsa na siya ni Nanay Chato. Sinabi sa kanya nito, "Aasa pa ba ako sa'yo?" Sumagot naman si Lilet, "Nandyan pa po si Langgay. Pwede po siyang maging star witness natin." Dahil sa sinabing yon ni Lilet, lalong nagalit sa kanya si Nanay Chato. Pinagsabihan niya si Lilet na wag mong isama ang anak ko dito. Naniwala ako sa'yo, tapos yan ang gagawin mo sa amin? Wala na akong tiwala sa'yo. Gusto na kitang palitan. Sabay alis ni Nanay Chato. Sobrang nadismaya si Nanay Chato dito kay Lilet sa ginawang pagkakalat ni Lilet sa korte. Dahil hindi niya akalain na binigyan niya ng isang pang pagkakataon si Lilet. Tapos ganun na nga lang ulit ang gagawin nitong si Lilet sa kanya. Kaya desididong-desidido na si Nanay Chato na magpalit ng konsil. Dahil hindi na niya ulit pwedeng ipagkatiwala kay Lilet ang sarili niya pagdating sa korte. Dahil 2 beses na nga daw siyang sinayang ni Lilet ang pagkakataon na ibinigay niya dito. Tapos ngayon daw ay gusto pa nitong idamay si Langgay sa pagtetestigo sa korte. Kahit alam naman nitong si Lilet na hindi pwede itong si Langgay dahil sa kalagayan nito. Sa kabilang banda, nagmumukmuk nga ang ating bida na si Lilet Matias.
Hindi niya matanggap na nabigo niya si Nanay Chato sa pagtatanggol sa korte. Hindi niya nagawa ang pangako niya dito. Nagmukmok si Lilet sa hagdan. Naabutan siya ni Bonnie. Inabutan siya nito ng panyo. Una nga ay ayaw itong tanggapin ni Lilet. Nainis si Lilet. Tinanong niya si Bonnie, ano pa bang ginagawa mo dito, Bonnie? Sinabi ni Bonnie na gusto lang kitang damayan, Lilet. Hindi naman naniniwala si Lilet sa kanya. Sinabi niya kay Bonnie, o nandito ka para masaksihan na pumalpak ako, na ipahiya ko ang sarili ko sa iba, para mapatunayan mo na totoo ang sinasabi mo noon na hindi ko na kayang i-handle tong case na to dahil sa iba ko pang mga problema. Sumagot si Bonnie na hindi totoo yan, Lilet. May tiwala ako sa'yo. Magaling kang abogado. Kulang ka lang sa focus ngayon, kaya nangyayari sa'yo yung mga ganyang bagay. Pero alam kong kaya mo yan. Sinabi ni Lilet kay Bonnie, ang pangiinsulto sa kanya nitong si Ira. Sinabayan pa daw nang nalaman niyang may komplikasyon na naman na bagong nakita dito sa ama niyang si Ramir. Kaya lalo siyang nawala sa focus nung dininig ang kaso ni Nanay Chato. Kaya natabunan lahat ng inaral niya tungkol sa kaso ni Nanay Chato at napalitan ito ng pag-aalala kay Ramir at ang pagkapikon dito kay Ira. Sinabihan siya ni Bonnie na wag mong masyadong intindihin si Ira. Hayaan mo siya sa mga ginagawa niya. Alam kong plano niya lang na madistract ka sa kaso at inisin ka para hindi ka makapag-focus sa kaso. Hayaan mo, kakausapin ko ulit si Nanay Chato para mapagbigyan ka ulit na hawakan ang kaso niya at hindi siya bumitiw para matupad mo ang pangako mo sa kanilang mag-ina na makakalaya si Nanay Chato sa tulong mo. Samantala, pauwi na sana si Lilet sa bahay nila nang biglang may sumulpot na sasakyan sa tagiliran niya. Binusinahan siya nito ng walang tigil, kaya naman sa gulat ni Lilet ay napaupo siya at nadapa. Napaupo siya sa sahig. Pagtayo nga ni Lilet ay biglang bumaba si Patricia sa sasakyan. Nakita siya ni Lilet. Sinabi ni Lilet na ano ba, Ma'am Patricia, sasagasaan mo po ba ako? Muntik na po akong mahagip o. Kaya sinabi ni Patricia sa kanya, paharang-harang ka kasi sa dinadaanan ko. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Kaya naman sa sinabing yun ni Patricia, nagulat itong si Lilet. Tinanong niya si Patricia, nanay ko ho? Kilala niyo ho kung sino ang nanay ko? Nakatitig lang si Patricia kay Lilet. Hindi alam nitong si Patricia kung sasabihin niya ba kay Lilet ang totoo. Handa na nga ba si Patricia na sabihin kay Lilet kung sino talaga ang tunay niyang nanay o parte lang ito ng plano niya na paikutin sa kamay niya ang mag-inang si Lilet at Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa na mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.